Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung mga kaganapan kasi bukas yung tinatawag na trillion peso march versus corruption. Ayan po mga kababayan. Sabi dito sa report ng Inquirer, one more time, only louder. Anti-corruption rallies are taking place nationwide. Bukas po, Sunday, November 30, Bonifacio Day. O ito ngayon yung Ligarda Street, Casal Street sa Manila, nababarikadahan mga kababayan ng barbed wire. Sabi dito sa report, look, barbed wire and barricades are already set up in front of the Mindula Peace Arch in Manila in preparation for the nationwide anti-corruption rally Sunday, November 30. O ito mga kababayan, sa Quezon City, nag-set up na rin po ng tents along White Plains Avenue sa Quezon City bilang paganda sa rally bukas. Yan po mga kababayan. Nagsiset up na sila. Ayan ang sigaw ng mga protesters. Ikulong ang mga kurakot. So sabi dito sa report ng Inquirer, 86 dioceses nationwide back trillion peso march versus corruption. Nagagawin mga kababayan sa EDSA People Power Monument. O ito sa MOA, mga kababayan, sa MOA Arena may chanting. Kahit doon sa sa UAAP, mga kababayan, 2025, may chanting ng ikulong na yan, mga kurakot. In-invade po, pati yung UAAP 2025 sa MOA Arena. May nagsisigawan, chanting po na ikulong na yan, mga kurakot. So sabi nga mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong, dapat nating tandaan, siya po ang nagsimula nito. Kailang may mga grupo na talagang intentionally ginugulo, kino-confuse nila ang mga tao. Dinadamay pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May sigaw silang Marcos panagutin. Paanong panagutin yung ating Pangulo? Hindi man siya dito involved. Siya nga yung nag-expose mga kababayan ng korupsyon sa flood control na nagsimula mga kababayan sa controversy ng insertions. Na yan po yung ating magiging topic kasi gulong-gulo na po ang kwento. So kailangan nating linawin ito. Kasi po gusto nilang idamay yung mga hindi man dapat dinadamay. At yung mga sangkot, totoong sangkot mga kababayan, parang nalilihi sa kanila yung dapat na accountability, yung mga dapat na managot. Ang tanongan niya, Mr. Maravillas, sino dapat? Sino-sino mga personalities ang dapat na, totoong dapat na managot? Yung mga nasa likod po talaga ng insertions. Doon yan nagsimula po. Doon nagsimula ang maniobra. At doon nagsimula ang punot dulo ng kickback. Mga kababayan. At ang dapat mga kababayan na tinutumbok, yung mas malaki na insertion ng Senado. Yung 142 billion insertions. Yung dito po dapat nakatutukan na tensyon. Na-shock po. Kahit si Tito Sen po, sabi rito sa report ng Politico News noong July 21, 2025, grabe. Tito Soto shocked by Senate insertions in 2025 national budget. Yan po ang kwento na pilit na pinagtatakpan, ginugulo po ang tinuturo si Martin Romualdez. Yung sa Congress po, mga kababayan, na sinasabing insertions, 100 billion, alin ang malaki? 100 billion, 142 billion. Di ba po, mga kababayan? Yan sabi ni Tito Sen, this is scandalous and excessive. Yan, sabi ni Tito Sen, this was how Senator Vicente Tito Soto
III described the alleged 142.7 billion in budget insertions that Senate President Francis Chis Escudero and other senators supposedly made in the 6.2 trillion spending program this year, which included a whopping 1.1 trillion allotment for the Department of Public Works and Highways. May mga kasabwat sila po na sindikato sa sa Department of Public Works and Highways. Kaya dinidiscuss natin ito kasi bukas may rally. Dapat alam ninyo kung sino ang dapat kondinahin. Dapat malinaw yun sa inyo. Ang tinuturo ninyo si Martin Romualdez tapos yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Ping Lacson, imposible man na niya na mismo yung Pangulo ang mag-insert ng 100 billion pesos at inutusan pa niya si Saldico. Ba't uutusan ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Saldico? Gusto kasi nilang isabit si Martin Romualdez para maituro yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang sigaw po sa mga rallies, misinformed sila kasi, mga kababayan, because of propaganda. Ginugulo ang kwento. Kaya ang sigaw nila, Marcos panagutin, o Marcos singilin. Ba't sisingilin ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na siya yung nag-expose nito? O diba? Malinaw ang kwento dito sa Politico News. Scandalous and excessive. Yung insertions ng Senado, 142.7 billion in budget insertions. That Senate President Francis Chis Escudero and other senators supposedly made in the 6.2 trillion spending program. Kaya sabi ni Tito Sen, grabe, excessive is the word. Amendments by the Senate in the past never ran into billion of pesos, especially if it involves the DPWH, sabi po ni Tito Sen. It's scandalous, to say the least, sabi po niya. More so, when these amendments came from budget cuts from DepEd, and the DOH. So sabi ni Tito Sen, we will surely look into it and investigate. May sindikato po sa DPWH na kausap sila. DPWH syndicate run a billion peso racket in Bulacan. Sabi po ng mga contractors. Kaya dapat maintindihan natin kung magsisisigaw-sigaw kayong mga kurakot kulong na yan. Dapat alam ninyo, identify ninyo kung sino yung sinasabi ninyong mga kurakot ikulong na yan. Hindi yung kung sino-sino mga pangalan ang sinisigaw ninyo. Iba po, ang nakapirma doon sa malinaw sa BICAM report. Wala si Martin doon. Nandun po si Chis Escudero, other members of the Senate sa Finance, tapos sa Congress, yung Chairman Committee on Appropriations, si Saldico, and other members ng Finance Appropriations Committee. Wala man doon po si Martin Romualdez. Kaya malabong isabit po ninyo sa mga pagsigaw-sigaw ninyong mga kurakot, ikulong na yan. Ikulong ninyo yung mga sangkot talaga. Di ba? Yun ang papanagutin ninyo. Hindi yung pati yung ating Pangulong Bongbong dinadamay ninyo. So lumalabas po sa mga documents sa investigasyon ng Senado, ang network po ni na Chis at saka ni Saldi ang talaga pong nasa likod ng insertions. At ito ipinatunayan mga kababayan ng pag-release ng pondo sa Senado lang. So, habang binabato ng kung ano-anong akusasyon ang Congress para maidiin si Speaker Martin, iba po ang sinasabi sa dokumento, testimonya, at kung titingnan mo, yung mismong galaw po ng pondo ng budget, noong 2025 budget, at saka para maintindihan ito ng mga ordinaryong Pilipino, kailangan lang sagutin ang isang tanong, mga kababayan. Ang tanong, bakit yung sinasabing budget insertion ng House hindi na-release or hindi ni-release? Pero yung insertions po ng Senado, ni-release agad. So doon mo makikita, mga kababayan, kung sino talaga ang may hawak ng power play. Remember, nahuli kam si Chis Escudero, pumunta sa Congress. Ano naman yung purpose niya? Bakit
pumunta siya sa Congress na isa siyang senador. At hindi lang once, but twice. Di ba po? Nahuli ka. Bonifacio Day pa yata yun, mga kababayan. Holiday. November. You see? Ano ang sadya, mga kababayan ni Chis Escudero? Ba't pumunta sa Congress? Not once, but twice. Ito. Nahuli kam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. Na. Ang detalye sa agenda report Si ni Corina. Dexter Ganibe, live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguriang ham and cheese insertions? Mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na Nakita breakfast ninyo? o merienda sa Senado. Dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin. Report ang ng usok-usok. Billionaire News. Para Yan. makin ang lahat, makamit lang ang minimiti. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Chis Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umunoy budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng politiko Yan, mula sa video. security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, noong pants at printed shirt. Ang oras, Ang pasado duda alas po, dos hindi ng man hapon. kay Martin Ang pumunta, petsa, November kundi kay 30, Saldi. Bonifacio Day, holiday. Kasi hindi man po Ng isa pang hindi pagbisita man sa House. member At ng unang Appropriations pagbisita, by nangyari CAM, 2 araw matapos si simulan ang Speaker. Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget. You see, hindi man po kasama si laging napapangalanan sa report, si dating Speaker Martin Romualdez, hindi man po member ng BICAM, wala nga siyang pirma doon. Ang may pirma po si Saldico. Ngayon po, kaya sabi dito sa post ni Benji Contreras noong October 5, panay ang bintang ni Escudero na si former Speaker Martin Romualdez ang utak ng insertions, pati ng corruption sa flood control projects. Pero hindi siya kasama sa Bicameral Committee na nagpasa ng 2025 GAA kung saan napakalaki ang budget insertions. Si Escudero ay kitang-kita nakapirma sa BICAM report para sa 2025 budget kung saan sinasabing meron 142.7 billion insertions. Walang maipakitang ebidensya si Escudero sa mga bintang at aligasyon laban kay Romualdez. Pero maraming ebidensya ang nagtuturo sa kanya. Yan ang pirma. Si Saldi nakapirma as chairperson. Si Grace po ganun din. Yan o. Yan ang mga nakapirma. Yan o. Conferees on the part of the Senate, Grace po chairperson. Conferees on the part of the House of Representatives, Saldico chairperson. Tapos yung mga congressmen and senator sa baba. Yan o. O ito yung karugtong mga kababayan sa pinirmahan. Kaya sa mga dokumento po, ang nakapirma, yung dalawa, dapat nga hindi kasama dito si Chis Escudero, traditionally, pero sumama siya, in-insert niya yung sarili niya. Senate President. Wala dyan Speaker of the House. Kasi hindi man traditionally member ng BICAM yung Speaker at saka Senate President. So mali po ang mga sigaw-sigaw ninyo na mga kurakot, ikulong na yan, binabanggit yung pangalan ni Speaker, binabanggit yung pangalan ng ating Pangulo. Ang banggitin ninyo, itong mga nakapirma rito. At yung mga itinuro ng mga witnesses, tulad ni Jose Roberto Bernardo. Diba? Yung nagturo kay Martin Romualdez, si Gutesa, hindi na nagpakita. Si Saldico, hindi man umuwi. O, diba? Kaya yung yan tuloy, yung ICI, walang adverse findings of guilt kanilang referral sa ombudsman. Di ba po? So, klaruhin natin ang pagsigaw-sigaw na mga kurakot, ikulong na yan. Sinong mga kurakot? So, matagal na po na umiikot itong sindikato
ng mga politiko at DPWH. Ayon sa testimonya po ni Yosek Bernardo, may hinihingi daw na buwan ng deliverable si Saldi. May lista ng mga proyektong dapat na dumusot, may porsyento ng kickback. At ginawa nila ito noong 2021 pa, bago pa naging speaker si Martin. So ibig sabihin, hindi House leadership ang nagpasimuno, may sarili ng sindikato sa DPWH. Nakita na ninyo? Ito, yung report ng Rappler, kailan ba to? September 8, 2025, a DPWH syndicate run a billion peso racket in Bulacan, contractors. O yan ang limpak-limpak na pera. Sabi dito, it sounds like a scene out of a syndicate ring in allegedly the ring leaders are top the district engineers, Henry Alcantara, who has now been dismissed, and his former deputies, Bryce Hernandez and JP Mendoza. Ang latest ngayon, nag-uwi ng 110 million na restitution si Alcantara at pinasok na yata sa Witness Protection Program. Ang sabi ng ating Pangulo, may ibabalik pa next week yata, 200 million uli. So nakita na ninyo yung sindikato po. Pero nasa likod nito mga politiko. Ngayon, sabi ni Tito Sen, scandalous and excessive. This was how Senator Vicente Tito Soto described the alleged 142.7 billion in budget insertions that Senate President Chis Escudero and other senators supposedly made in the 6.2 trillion budget. Pagkatapos ituturo ninyo si Martin Romualdez tapos yung ating Pangulong Bongbong. Malabo. Ang malinaw po ang report ng noong November 24 pa lang, report ng GMA News Online. ICI, no conclusion of guilt versus Romualdez. Ombudsman investigation urged. Walang nakitang adverse findings kung ICI kay Martin. You see? So malinaw po, sa BICAM nangyari ang pinakang malaking insertion, 142 billion, 142.7 billion. Sa BICAM po kung saan nagtatagpo ang Senado at House para ayusin ang final budget. Biglang pumasok yung 142 billion insertion para sa flood control projects at iba pa na projects ng DPWH. Ngayon, ang tanong, sino ang nagtulak nito? So malinaw ang sagot. Sa Senado, si Saldi naman sa Congress. Hindi ito collective decision ng House. Ito ay galing sa office. Hindi ito galing sa Office of the Speaker. Ito ay isang special maneuver na ginawa ng dalawang tao sa loob ng BICAM room. Kaya malinaw po, ang pinakang malaking questionable insertions po, yung 142 billion, ay BICAM operation. Nina Chis at Saldi, hindi ng House leadership. So identified na ninyo kung sino yung dapat na panagutin. Sabagay, ito naman talaga yung lumabas mga kababayan sa mga investigasyon ng Senado doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Malinaw yon sa pagtatanong mga kababayan. So malinaw ang ebidensya. Yung insertion ng Senado ni-release. Yung insertion ng House hindi ni-release. So ito yung pinakasimple, pinakaprueba at pinakang hindi kayang pasubalian po mga kababayan. Yung budget insertion na para raw sa House, hindi na-release. Hindi ni-release ng DPWH para sa 2025. Yung sa Senadong insertions, na-release agad po. So yan po mga kababayan ang totoo niyan. So ang tanong, kung yung House, yung Congress po ang may pakana, bakit hindi nakuha yung pera? Hindi ba dapat sila yung makikinabang kung totoo po yung paratang? Pero ang nangyari, based on records, base sa mga lumabas na testimonya, sa dokumento, Senado ang naglabas, Senado ang nabigyan. Senado yung narilisan. So dyan pa lang po, mga kababayan, bagsak na yung narrative na yung House ang mastermind. Yan ang pinapalabas nila sa kwento, sa mga propaganda nila. Ito yung malinaw na kwento galing sa Billionaire News Channel. Chief Senate allies behind 142 billion insertions in the 2025 national budget. Topping the list of provinces that allegedly received most of the budget insertions is Bulacan, daong province of Escudero, Escudero's trusted ally, Senator Joel Villanueva,
who will likely reclaim his previous post as Senate Majority Leader when the 20th Congress opens on July 28. Sorsogon Escudero's home province was next in the list with more than 9.1 billion pesos in infrastructure projects. Rounding up the 10 areas that received bulk of the allotments were Mindoro 8.4 billion, Batangas 7.3 billion, Davao 7.2 billion, Misamis Occidental 6.5 billion, Quezon 5.9 billion, Cavite 5.6 billion, Valenzuela City 4.2 billion, and Cebu 4 billion. Yan ang records ng Senado. Nagpiesta po sila, pagkatapos ituturo nila si Martin. Malinaw po yung records ni Martin Romualdez. Zero po yung ebidensya. Nga, no conclusion of guilt, sabi po ng ICI kay Martin. Huwag kami mga protesters, kung sino-sino tinuturo ninyo, sisigaw ninyo, Marcos singilin. Wala kayong sisingilin sa ating Pangulong Bongbong, lalo na kay Martin. Wala man nakitang guilt, walang ebidensya, walang dokumento na magtuturo, kwento lang po ni Gutesa, fake pa yung affidavit, yung notaryo, tapos nagtago na. Si Saldi ayaw umuwi. Nag-record lang po ng video. You see, sabi ng mga legal experts, wala siyang walang weight, walang legal value, walang legal weight yung mga aligasyon. You see? So sa DPWH and contractor testimonies mga kababayan, sabi nila Senado ang source. Paulit-ulit po ang kwento, galing sa Senado ang proponent list. May nagpapalakad sa Senado bago pumasok sa DPWH. Sabi si Saldi ang nagbigay ng instruction kay Bernardo. Sa BICAM nang galing ang malaking dagdag. Wala ni isang witness na nagsabi galing kay speaker ang insertion. Ni isa wala. O diba, mga kababayan, kahit tingnan ninyo yung transcript ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon, yan po ang nakalagay. So kung saan may insertion, doon may kita at nasa Senado ang pinakang malaking release. So hindi lang ito usapin mga kababayan, ng papel usapin ito kung saan napunta ang pera. The House insertion 0. 0 pesos release. Sa Senate insertion full or partial release para po sa 2025. So kung sino mga kababayan yung pinakinabangan ng releases, siya ang totoong may control. At hindi yun House, hindi yun Speaker. Ito po yung Senate block sa pangunguna po ni Chis Escudero and coordinated kay Saldi as Chairman Committee on Appropriations sa House. Kasi sila yung nag-usap-usap po sa BICAM. Alaman doon si Martin. Hindi nga kasama kaya walang pirma. Naintindihan na ninyo. So ang bottom line mga kababayan para sa mga ordinaryong Pilipino, ang kickback scheme ayon kay Yusek Bernardo, kay Saldi ko galing. Ang 142 billion insertion sa BICAM pinasok ni Chis at Saldi. Ang proponent list galing sa Senado, hindi sa Office of the Speaker. Ang budget na para sa House hindi na-release kahit piso. Ang insertion ng Senado na-release agad para sa 2025. Ang ICI report, walang nakitang kahit anong ebidensya laban kay Martin. Yan malinaw sa report ng GMA News Online. Ginugulo nila ang kwento, mga kababayan, ang narrative. So kung gusto natin mga kababayan sundan yung pera, hindi natin ito matutunton papunta sa House. Matutunton natin ito or masusundan natin ito papunta sa Senado. Yung money trail, mga kababayan. So doon dapat magtanong ang taong bayan. Doon dapat mag-imbestiga ang ombudsman. Kasi doon po nakaupo ang totoong kwento. Pinugulo lang po nila. Kaya sabi po dito sa report ng Manila Bulletin, double betrayal, Gutierrez hits Escudero over 142 billion budget insertions. Yan July 24, 2025. Former Vice Presidential Spokesman Barry Gutierrez has strongly condemned Senate President Chis Escudero for the alleged 142.7 billion worth of insertions in the 2025 budget.
Sabi ni Barry Gutierrez, so bukod sa pagbaluktot sa saligang batas, pati pala budget, binaluktot para makinabang ang mga katrupa. Ito ba talaga ang ibobotong Senate President uli? Sabi po ni Barry Gutierrez. Ayos nakita na ninyo ang totoong kwento mga kababayan. Inaayos natin ang kwento kasi matindi po ang propaganda. Talagang ginugulo nila ang kwento para mapalayo sa kanila ang kontrobersya at gusto nilang ituro yung mga kalaban nila sa politika. Ang ayaw nilang ituro yung sarili nila. Pero ang dokumento po, nagtuturo sa kanila mismo. Napakalinaw. Ngayon sabi ni Ping Lacson, almost all senators had insertions in the 2025 budget. Kaya marami po sa mga senador ang malamang makulong sa pagpapatuloy ng investigasyon dito po sa flood control scandal na dapat bigyan natin ng commendation yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siya po ang nag-expose nito. Siya nagsimula at ang sabi ng ating Pangulo, ako nagsimula nito, tatapusin ko to. Kaya mali po ang inyong mga sigaw-sigaw dyan sa protesta. Marcos singilin. Walang kinalaman ang ating Pangulong Bongbong. Ganon din po si Martin Romualdez. Pinopolitika nila kasi gusto nilang ibagsak ang Marcos administration at iupo si Sara Duterte. Yan ang pinakang malinaw na agenda nila mga kababayan.